Naloka na naman si Kim Chiu sa panibagong paandar ng kanyang mga solid para makatulong sa promo ng lalabas nilang movie ni Paolo Avellino, ang My Love Will Make You Disappear. Isang fan ang nagpabalandra sa kanyang ex sa post ng shoot ng poster ng nasabing movie kung saan itinapal ang malaking tarpaulin sa harap ng malaking gate ng isang bahay. Ibinida ito ng isang netizen at nilagyan ng caption na "Witness the unstoppable tandem of Kim Chiu and Paolo Avellino as they bring kilig to the world. Don't miss the high anticipated first movie together, hitting theaters on March 26. Nasungkit ng atensyon ni Kim ang post kahit hindi siya nakatag. Naloka at natuwa ng todo si Kim sa nakita nitong poster sa harap ng malaking gate. Pero nauna na rito noong January ang patarpulin ng fans sa tindahan, tricycle, sa bintana, pedicab at kung saan-saan pa. Nagpa-poster na rin ang mga ito last month sa ilang mga public bus. Mukhang todo suporta talaga ang mga fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa pelikula nilang My Love Will Make You Disappear. Ang pagiging malikhain nila sa pagpupromote mula sa mga tindahan, tricycle, pedicab hanggang sa public buses ay patunay kung gaano sila ka-excited sa tambalang Kim-Pao. Nakakatuwa rin na kahit hindi nakatag si Kim, napansin pa rin niya ang effort ng fans at aliw na aliw siya sa pagiging extra ng kanilang paandar. Mukhang may potensyal maging blockbuster ito, lalo na't may solid backing mula sa supporters. Ano sa tingin mo, magiging isa kaya itong highest grossing film ni Kim Chiu at Paolo Avellino? Ang balitang ito ay isang patunay kung gaano katindi ang supporter ng mga fans at kay Kim Chiu at Paolo Avellino. Nakakatuwang makita kung paano sila nagiging creative sa pagpupromote ng pelikula na hindi lang limitado sa social media kundi pati na rin sa mga pisikal na espasyo gaya ng tindahan, tricycle, pedicab at ngayon pati na sa malaking gate ng isang bahay. Ang ganitong klase ng organic at grassroots marketing ay bihira at nagpapakita ng tunay na dedikasyon ng fandom. Isa rin itong magandang indikasyon na may matibay na fanbase ang Kim-Pao Love Team na maaring makatulong sa tagumpay ng pelikula nila. Sa kabila ng pagiging light-hearted at nakakatuwa ng balitang ito, ipinakita rin ito ang epekto ng World of Month promotion sa industriya ng pelikula, lalo na sa panahong digital na ang labanan. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng suporta, hindi malayong maging hit ang My Love Will Make You Disappear sa takilya. Bukod sa pagiging patunay ng matibay na suporta ng fans, ang kakaibang promo tactics ng ginawa ng mga taga-suporta ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagpapakita rin ng evolving landscape ng fan-driving marketing sa Philippine entertainment industry. Hindi lamang umaasa ang mga pelikula sa tradisyonal na promotion strategy tulad ng TV guesting at billboard, kundi pati na rin sa mismong effort ng fandom na naglalagay ng poster sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Isa pang interesting na aspeto dito at kung paano naging bahagi ng pop culture phenomenon ang tambalang Kim-Pao mula sa pagiging magkalab team sa serye hanggang sa big screen. Patuloy nilang napapanatili ang excitement sa kanilang fans. Maaari rin itong magbigay ng inspirasyon sa ibang fandom na mag-isip ng mas innovative na paraan para suportahan ang kanilang iniidolo. Dagdag pa rito, maaaring maging case study ito ng kung paano ang organic marketing mula sa fans at may malaking epekto sa buzz ng isang pelikula. Kung ang ganitong klase ng suporta ay nagpapatuloy at lalawak pa, posible itong maging trend sa industriya ng pelikulang Pilipino kung saan ang mismong audience ang nagiging aktibong bahagi ng promo, hindi lang bilang manunood, kundi bilang marketers mismo. Parang ibang-iba na si Paula. Si Paula kasi ang gusto niya mag-jacket, magmaong. Very safe siya pagdating sa damit eh. Oo.
Yun ang gusto niya, siyempre lalaki, gusto niya mga leather, mga ganon lang si madalang si Paolo na magbihis ng mga ganyang mga mutual color, Correct. mga Bulaklakin, mga pastel color, madalang pag pag kailangan lang. 'Di ba? Pero bagay sa kanya, 'di ba, bumata si Paolo? Yun nga yung sinasabi, lalong nagiging soft si Paolo kasi nga nawala yung, kumbaga, ang inaano na nga lang yung tato. Yun na lang daw ang parang natitira kay Paolo na hindi nagbabago. At saka kasi yung kanyang soft na siya. At saka yung hikaw. Yung yan. hikaw na may initial na K. Na bagay silang dalawa, no, doon sa ano na yan, sa color combination nila. I love it. Ito talaga yung malinaw na parang nag-a-adjust ka talaga para sa partner mo. Kasi si Kim, ang adjustment niya, di ba, pagkain. Ano pa mga adjustment nito? Na-mention niya yun, basta yung food, nag-a-adjust siya doon kasi kailangan ko yung kakainin ni yung kakainin niya dapat makakain din ni Paolo. Ito naman ngayon, si Paolo naman ang nag-adjust ng outfit. Natuturuan din naman ni Paolo si Kim na mas maging healthy pa pagdating sa pagkain. Kasi no doubt naman, na pagdating naman sa fitness, talagang healthy na si Kim. Yung mga ganun. Kakaloko si Paolo, hindi pala siya kumakain ng karne. Yes. Hindi pala siya pwedeng kumain sa buffet. Siya pwede ko sa buffet, di ba? Oo, sa mga nagyayaya sa kanya. Malabo pala yung gano'n. Dapat vegetarian. Pero pasok na pasok naman talaga si Paolo sa mga ganyang... Kasi ang linis na mukha ni Paolo Oo, tsaka parang siya. Malinis ang mukha niya. Baby face, hindi ko pa nga nakita to nagbigote. Sa sa Lin lang yata lang siya nagbigote. Tsaka doon sa iba pa niyang mga project. Anyways, moving on. My Love Make You Disappear rated PG na ng MTRCB. So pag PG, diba? Parental guidance, meaning walang masyadong pinag-uusapan natin kung may love scene. Hindi, merong love scene. Merong love scene, kaya lang medya lang. Okay. Kumbaga pasok din naman to, 17, ay tao ba? Ano bang PG ng Anong edad yun? 13, di ba? 13. Hindi, meron kasing 13. Oo, PG-13. Baka ito PG-13. Ito PG lang nakalagay. So, baka feeling ko lang, insinuation lang yung mga nila. Kung ano man. Yung kiss, definitely pwede naman yun. Pwede. Pero yung kiss. mga kiss-kiss dito pababa or kiss sa likuran. Ay, wala. Wala nang mga gano'n. Meron ganun PG. Pero ang lang talaga PG, 13 PG. Meron pa bang PG? May mga ratings siya na general patronage, parental guidance, and of course, yung R13. SPG. Anda sa TV yung SPG, Strong Parental R13, Guidance. tapos R13. R16. R16, R18. Ano bang R13? Oo. Remember yung Die Beautiful ni Paolo Ballesteros, R13 yun. Kasi hindi nga na-warningan dun yung mga mga 13 years old na pagpasok mo pala dun, may mga sensitive scene din, di ba? So ito, dahil PG, parental guidance, may kasama, ibig lang sabihin, may kasamang parents. Na yun nga, kailangan may kasamang mas So walang age bracket? Wala naman. Pero hindi siya may pag G. Parang hindi siya G. Pag G kasi, kahit sino, kahit siguro grupo ng mga bagets. Alam mo na, merong mga PG kasi, mga PG na dinadala yung mga sanggol. Meron mga ganon. Yun siguro hindi. Basta may kasamang matanda. Ayun. So at least maganda, at least marami makakapanood ng pelikula. Kasi sa trailer pa lang naman, parang may wholesome na maliban na lang dun sa mga eksena na merong sex or something na binanggit na sex. Pero sex is a universal language. Okay. Na tinuturo din naman ito sa mga paaralan. Kumbaga, parte yun ng health and education. Kaya dito sa atin, syempre, marami mga restrictions. Yes. Ayun pa. So, nakita na, anong meron talaga kay Kim Chu or Kim Pao para at least di ba pinag-usapan na natin yung mga senior citizens? Yan, ito na nga, Kim, sinugod ng mga senior citizens sa Showtime. At, tawag dito, kahit naman sa mga mall. Kaya nga. Marami. Yun nga, paano nga ba isosolve yun? Yung minsan, alam naman natin sa mall tour, buwis buhay din ang pakikipagsiksikan. Correct. Pero nagte-take sila ng chance Gusto nila Kaya nga, di ba, sabi ko nga ganun sa article na sinulat ko, sana, i-prioritize yung mga senior citizen. Pag may nakita ng senior citizen, ipapasukin na lang sa loob. Yun na lang. Tapos bigyan ng upuan. Maglagay doon ng mga upuan na parang sa mga senior kung sino man yung pupunta. Kung sino man. At saka doon sa mga may kasamang mga bata. Pero sana wag na kayo magsama ng bata.
Lalo sa pag mga mall tour na ganyan, kasi delikado kung ano-ano man, di ba? Pero sana, katulad ng sinasabi, may way talaga for senior citizens. Kasi like kanya, hindi talaga maiiwasan na manood sila Sana lang pag mall tour, merong way para sa kanila. Pero hindi talaga ako nagtataka dahil mula pa noon, nung may mga humingi na sa akin ng t-shirt sa Fairview, meron sila senior citizen club. Pero kinokontrol. Kasi dapat may tissue ka. Kinokontrol. Hindi control niya. Hindi niya makontrol. Ayan, pwede na okay. Ayan, okay. So, meron naman talaga, kasi alam mo ba kung bakit nababaliw, nahahaling ang mga senior citizen kay Kim at saka kay Paolo. Kasi maganda ngayong goodbye. Kaya nga, very positive ang dating. Very wholesome ang kanilang tandem. At saka pag masayahin sila yung nakikita mo lagi lang, eto, pag nakikita mo si Kim Chiu especially, parang lagi ka lang nakangiti. Yun, nakaka-good vibes, tama. At saka maganda rin kasi nakikita si Kim everyday sa It's Showtime at maraming nanonood ng mga senior citizen dyan. At kung saan talagang pinapakita ni Kim yung kanyang pagiging kikay, yung pagiging magaan, yung pagiging positive niya sa lahat ng bagay. Wala tayong nabalita ang nakipag-away si Kim, nakipagtalakan sa social media, nakasagunutan ng mga ganun, nakipagpalitan ng mga masasama o kahit man lamang cryptic post, di ba? Yes, talang noon mga artista din palaban. Wala pang social media, may sabunutan na. Mga ganun. Nakikita na yung mga... Itago na lang natin sa mga pangalang basta. May mga ganun, may mga talk show, di ba? Mga harap-harapan. May mga pag-ganunan pa ng may minsan nakita si X tsaka si Present, pagkakamay ng ganyan, piniga yung kamay ni X si Present. Yung isa naman, alam ko yata ganun din, yan. X at Present din, nagkita sa isang nagkita sa isang event, may pagkasabunot yung isa. Maraming mga ganyan kasi. Pero very wholesome. Pero sige, parang hindi niya bet patulan yung mga ganyan kasi naniniwala siya na nakakabigat kasi sa career, sa buhay ng tao. Kung meron kang kaaway, kung meron kang kasagutan, parang kay Kim kasi, hayaan mo sila magsabi ng mga kung anik-anik. Hayaan mo silang i-bust tayo, hayaan mo silang pintasan tayo. Importante, nagtatrabaho tayo at gusto lang natin maging maaliwalas ng ang paligid natin kasi ang dami na ng problema pagod na si Kim. Problemahin pa bang problema ng iba? Kung tutusin, alam mo si Kim na ano na lang yan, natutulog na lang yan sa van, sa kanyang sasakyan. Siguro mga 3 oras, 4 na oras siguro, masaya na si Kim sa tulong niyang yan. 4 or 5, 6 talaga, hours. yung level niya na napaka-busy, di ba? Talagang lahat mapapanood mo siya sa kahit na anong platform. Buti nga wala siyang masyadong YouTube upload kung meron pa. Oo nga, dati kasi may ganun. Di ba? Saan mo kinukuha ang energy mo? Magandang tularan si Kim kasi nga di ba inisip mo dapat masaya lang pero syempre hindi naman may iwasan na kapag meron hahamon ng pagtitimpi mo, di ba? Syempre lalaban ka pero kung kinakailangan mo lang talagang palampasin at masaya ka na lang, mag-joke ka na lang, di ba? Kumbaga, i-bully mo in a nice way na nakakatawa yung mga kasamaan mo at tumawa ka na lang. Di mas maganda kaysa naman magalit ka. Tsaka yun nga, hindi siya pikon katulad nung na-banner story sa isang yung tungkol sa mga ex, nagsi-alisa na lang sila. Imbis na mapikon siya, parang bakit pa kailangan pa pag-usapan niya? Iba kasi, bakit yan pa ginagamit? Siya talagang sinabi lang niya, bakit yan yung picture na ginamit, yung nakaganon yung mukha niya? Tapos tawa lang siya, tumatawa lang. Hindi siya pikon kahit at saka sinasabi niya na iniwan siya, di ba? Nagpaalam naman sila. Nagpaalam naman sila. Sana yung mga artistang merong ano tawag dito, merong ano ba tawag doon sa na meron silang pinagdadaanan. Okay. Di ba na yung personality nila palagi silang galit, palaging madilim ang mundo. Sana matuto na lang kay Kim. Parang mas tumingin sa positive side. Oo, na gusto nila parang walang magiging masaya. Parang pelikula. Kasi sa pelikula minsan din ganun ang binibigay na chika. Walang magiging masaya sa pamilyang ito. Parang